What's up mga ka-recruit? May bagong inaprubahang guidelines para sa mga Pilipinong biyahero patungong ibang bansa. Kamakailan lang ay inanunsyo ng Interagency Council Against Trafficking sa ilalim ng Department of Justice ang mga mahalagang pagbabago upang masiguro ang kaligtasan at karapatan ng mga Pilipinong biyahero. Para malaman ang iba pang detalye, panoorin lamang ang kabuuan ng bidyong ito. Sa bidyong ito ay pag-usapan natin ang mga sumusunod, ang revised guidelines at ang dahilan kung bakit binago ito, basic documents na kailangan para sa mga sponsored travels, OFW's requirements base sa bagong guidelines, at iba pang importanteng detalye tungkol sa bagong departure guidelines. Ang revised guidelines at ang dahilan kung bakit binago ito simula sa September 3, 2023 ay ipatutupad na ang mga bagong set of guidelines para sa mga Pilipinong pasahero na maglalakbay patungo sa ibang bansa. Ang mga pagbabagong ito ay isang primary goal para sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa at para maiwasan ang mga kaso ng human trafficking. Basic documents na kailangan. Kung plano mong magbiyahe patungong ibang bansa, may ilang pangunahing dokumento na dapat kang dadalhin para sa pagsunod sa bagong guidelines. Dapat ihanda mo ang mga sumusunod. Una, valid na passport na may 6 months validity o higit pa mula sa araw ng iyong pag-alis. Pangalawa, ang angkop na visa kung kinakailangan. Pangatlo, ang iyong boarding pass. Pangapat, at ang kumpirmadong ticket pabalik o round trip kung kinakailangan. Para naman sa mga sponsored travels, para sa mga maglalakbay na may sponsor mula sa mga kamag-anak o hindi kamag-anak, may karagdagang mga kinakailangan. Kailangan mong magkaroon ng notaryadong affidavit of support and guarantee mula sa Philippine Embassy, consulate o honorary consulate na nagpapakita ng iyong relasyon at ng pangako ng sponsor. Kailangan mo rin ang iba pang documents na sumusuporta sa relasyon ng iyong sponsor at ang kumpirmadong return ticket o round trip. OFW requirements base sa bagong guidelines. Ito naman ang mga documents na kinakailangan base sa bagong guideline para sa mga kababayan nating mga OFW. Newly hired na OFW departing for the first time. Una, valid passport, 6 months plus validity. Pangalawa, valid employment visa or permit. Pangatlo, boarding pass. Pang-apat, OEC or OFW clearance. Panglima, employment contract kung kinakailangan. Pang-anim, visa usage undertaking. Para naman sa mga direct hire na OFW, una, valid passport, 6 months plus na validity. Pangalawa, valid employment visa o permit. Pangatlo, boarding pass. Pang-apat, OEC or OFW clearance. Para naman sa mga balik manggagawa na OFW, una, valid passport, 6 months plus validity. Pangalawa, valid employment visa o permit. Pangatlo, boarding pass. Pang-apat, OEC or OFW clearance. Panglima, proof of employment kung kinakailangan. Take note po, sa mga OFW natin na nagtatanong kung pwede na bang gamitin ang OFW Pass kapalit ng OEC. Hindi pa po officially announced na papalitan na ang OEC ng OFW Pass. Nasa testing phase pa rin po ang OFW Pass kaya hindi pa ito pwedeng magamit. Iba pang importanteng detalye tungkol sa bagong departure guidelines. Ang mga bagong guidelines ay nagtatakda rin ng mga sitwasyon kung saan maaaring i-postpone
ng mga immigration officer ang pag-alis ng isang pasahero para sa karagdagang inspeksyon. Kabilang dito ang mga kaso kung saan ay mayroong refusal o pagtanggi na sumailalim sa second inspection. Suspicion hinggil sa layunin ng pagbiyahe, hindi tugma o kulang na dokumento, at iba pa. Ang second inspection ay inaasahang matatapos sa loob ng 15 minutes maliban kung may mga kahalintulad na kalagayan na nangangailangan ng mas mahabang oras. Para sa mga menor de edad na magbibiyahe ng walang kasamang magulang, kinakailangan ng isang travel clearance certificate mula sa Department of Social Welfare and Development. Ito ay nagpapatunay na ang mga menor de edad ay naglalakbay ng may tamang otorisasyon. Mga pasaherong ilang beses ng pasok at labas sa Pilipinas ay hindi na dapat mag-alala sa bagong guidelines. Para sa self-funded na travel naman, kailangan ng proof of return ticket, hotel booking, at source of income. Yun lamang po mga ka-recruit. Sana ay naliwanagan kayo sa mga bagong departure guidelines paalis ng Pilipinas. Isa itong napaka-importanteng impormasyon na kinakailangan na malaman ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga OFW. Partikular na sa mga kababayan natin na may planong umalis sa bansa o magbakasyon sa ibang bansa. Kaya i-share ang video ito sa mga kakilala ninyong may planong lumabas ng bansa para sila ay maging updated sa mga bagong guidelines na ito. Sa video ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod, ang revised guidelines at ang dahilan kung bakit binago ito, basic documents na kailangan para sa mga sponsored travels, OFW requirements base sa bagong guidelines, at iba pang mga importanteng detalye tungkol sa bagong departure guidelines. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream.